Okay, Assalamualaikum. Good afternoon. Kaya Abdul Karim from TM Radio FM Cotabato 94.7. At kasama ko dito sa 95.9 radyo natin DXTC Cotabato City. At sa ngayon ay ating pong palad na makapanayam ang Chief Human Resource Specialist ng Civil Service Commission sa katauhan po ni Sir Simplicio R. Dasmariñas Jr. So, unang-una po sir, ang katanungan ko po, dahil po sa tumataas ng demand para sa CSE, ano po yung mga hakbang, mga hakbang na ginagawa ng career service upang mapabilis ang proseso ng application sa serbisyo dito sa ating publiko? Okay, good afternoon. Sa ngayon, meron tayong schedule examination for August 10, 2025. And this time, ang ginamit natin ay yung online registration kung kukuha ng slot. Meaning, yung tao, i-access niya yung aming system, gagawa siya ng account, and from there, pipili siya na kung anong araw, kukuha siya ng slot, anong araw ang kanyang appearance. So, limited pa rin yung slots, kailangan paunahan. So, bawat araw, meron kaming nilalagay na number of slots at dapat doon siya kukuha. Pipili siya whether mag-a-apply siya morning or afternoon. Once na makakakuha siya ng slot, makaka-receive siya ng email. At doon malalaman niya kung anong oras na ang kanyang appearance dito sa office. Dala-dala na niya yung kanyang application form printed galing dun sa system namin. So, meron po ba kayong ipinapatupad? May mga hakbang po kayo na pinapatupad upang anong tawag dito, upang matugunan yung mga alalahanin ng ating mga pagproseso ng ating examination? Unang-una sa lahat, nakalagay sa aming Facebook page kung ano yung mga qualification and documentary requirements, kung ano yung dapat nilang dalahin pag-appear nila dito sa office. So babasahin lang po nila yun at pagpunta nila dito, dala-dala na nila yun. Dito na rin yung payment naman ng examination dito na rin sa office namin. Kung makakakuha sila ng slot, ang dali lang naman eh. Step 1, Step 2, then Step 3 payment, tapos na yun. So, magkaiba po yung last year na proseso at sa ngayon? Yung nakaraang taon, yung mga nakaraang taon kasi ang ginamit natin yung face-to-face, meaning yung pagre-release natin ng slot, punta sila dito ng early morning. And then, magre-release kami ng 150 to 200. Medyo mabigat at risky sa part ng mga applicants dahil pupunta sila ng madaling araw. Unlike dito, nasa kanilang bahay man lang sila, kahit saan, basta gamit yung smartphone, pwede sila maka-access sa system namin, then pwede silang makakakuha ng slot. So, bago ito, medyo bagaan sa part nila, ganun din naman din sa amin. Okay, so last question from my end, ano po yung inaasang epekto nito sa mga aplikante at mas malawak na publiko? Tulad ng sinabi ko, ang kagandahan nito ay less na yung stress sa part ng applicant at sa amin. Pangalawa, napaka-fair yung pagkukuha ng slot. Wala nang kaming marinig na sinasabi nilang may pinapaboran kami. Dito, once we open the slot, nasa sa kanila na po yun yung bilis ng pagkuha ng slot. Kasi dati-rati maraming nagsasabi na binibigay lang namin sa mga kakilala, sa mga relatives. Wala po yung katotohanan dahil nakikita naman talagang nakapila yung mga tao. Ito online, kung sinong mabilis, kung sinong mas malakas yung signal, so makakakuha ng slot. So ang pakiusap lang po namin na tiyaga lang at i-extend lang yung patience kasi minsan naman kasi yung internet connection hindi po natin control yan. Remember, marami pong users. So ibig sabihin follow up ko lang po sir. So ibig sabihin po sir, yung pag-apply dito sa career service examination is very transparent, accessible din at kumbaga unfavorable siya. Oo naman. Kahit nung una na face-to-face pa, we always practice yung pair sa lahat na dapat pipila yung tao,
hindi kami nagbibigay ng pabor kung sino man siya o basta sa amin kung sino yung nauna makakakuha ng slot yung sa face to face. Ganun din naman dito sa online kung sino yung makakapasok doon sa schedule na at makakakuha ng slot, yun na. Then pagdating naman dito sa opisina namin, we also give numbers, priority numbers. Of course may special line for PWD, senior citizen, pero yung again may number po at pinobroadcast po namin pag tinatawag namin number 1, number 2, naririnig ng lahat kung sino yung pagkakasunod-sunod. Okay. Sir, ongoing po yung application po ng civil service. Kailan po siya nag-start at kailan po ito magtatapos? Nag-start siya nung first schedule kasi, nag-start siya ng May 13, a day after our election. Then mag-i-end siya June 11. Pero itong June 11 po kasi, once we reach yung aming target quota, anytime mag-close din kami. Sa ngayon, dito sa amin sa regional office, hindi pa namin na-reach yung quota namin because dito sa ang kwan po kasi, ang distribution ng aming quota ganito. Dito sa Cotabato City, including Maguindanao, meron po tayong 5,500 na quota. Sa Lanao Sur, meron tayong 2,000. Sa Sulu, Basilan, meron tayong 2,000 at 1,500 sa Calitaw. So once na yung aming mga field offices at na-reach na nila yung quota nila, anytime, even before, even hindi pa nakarating yung June 11, magpo-close na rin. O yun yung sinasabi ko. Dito sa amin, every week, naglo-load kami ng slot. So, pag naubos na yun, yung aming 2,000, so mag-i-start na kami. Okay, sir, baka meron po kaming hindi na itanong sa iyo na gusto niyo po ipaabot sa ating sa lahat po ng ating mga avid listeners na nanonood sa ating live. Pakiusap lang po namin sa lahat ng mga gustong mag-take na exam. Kunting tiyaga lang po at abangan nyo lang po sa aming sa system dahil naglo-load naman kami every Friday. Now, if ever na yung nakikita nyo sa system na wala ng pool na, wala na talaga yon. Basta dito sa amin sa regional office, meron pa kaming more or less mga 500 slot. At yan ay dinidistribute namin every week. Sa ibang field office namin, hindi pa sila nakapag-report kung ilan na lang yung natitirang slot. So, tiyaga lang po, abangan nyo po every Friday morning, yung paglo-load, check nyo kaagad. Sa ngayon pa lang, yung mga walang account, gumawa na po kayo ng account so that pag Friday, ready na po yung inyong access sa aming system. Sir, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.